Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pagkasagot naman itong tanong na ito from JB Man, ang mixed marriage sa Catholic Church ba pwede bang mangumunyon, Brother Angel? Yes po kapatid, no? Pwede mag-communion yun sa mixed marriage. Bibrief naman sila eh. So wala pong problema yun kapatid. Pwede mag-communion. Ang sinasabi mo ba yung ano? Ang sinasabi ba yung Katoliko lang po, no? Actually, para sa kalaman na lahat, bago tayo mag-mixed marriage yan, meron palang tinatawag na dispensations of the bishop. Ano ibig sabihin nun? Bago ka pala mag-mixed marriage, mayroong mga condition yan. So, hindi basta-basta mixed marriage kapatid, no? Kailangan daw yung mga anak mo, make sure na wag mong dalhin sa ibang sekta, dapat sa Catholic Church. So, hindi basta-basta mixed marriage. Ngayon, ang tanong ngayon siguro kung mixed marriage ka, pwede ka kasi married ka naman sa church kung Katoliko ka, pero yung asawa mo hindi na, during that time lang yata ang pagkakalam natin, yung kasal lang. Pero yung asawa mo Protestante, hindi na pwede mag-communion later kasi hindi siya naka doon sa faith ng Catholic Church yon. So ikaw lang pwede, pero yung asawa mo hindi pwede magsubo ng hostia yon. Invalid pa rin yun kahit magsubo yun, kapatid. So yun po, ikaw pwede po kasi mixed marriage, ano ka naman kasal ka naman sa basbasan ka naman sacrament at matrimony yun. Mixed marriage nga lang. Pero at least as long as you're Catholic, at make sure po na utos ng bishop yan, magpapayagan ka ng mag-mixed marriage as long as yung mga bata dapat mabinyagan sa Katoliko, kapatid. Yun po, kapatid. Okay, may tanong naman ito si DSS Heart Taylor Delphine. Brajando, pwede po ba malaman sinong mga demons ang 7 kasama sa 7 deadly capital sin? Salamat bro. May alam ka dyan, Brother Angel? Yung 7 sa halo-halo na yung ko rito no? Later na lang pagpasok ni Bro Wendell dyan, halo-halo na. Basta't may tandaan po natin, in every kasalanan, katulad ng kahalayan, mayroong nakalagay dyan sa nasa ko yun, i-check ko pa. Mayroong certain talagang demons, kapatid. Pero yung exact ng 7 del, tungkol sa Islam, tungkol sa anger, tungkol sa gluttony, yung exact yun, sina Bro Wendell ang nakakaalam yan, yung exactong pangalan ng demonyo. Okay. Na spiritual warfare yan, yes. Actually, Ate Delphine, makasabot mga Binisaya, tingnan mo sa sa punto por punto sa YouTube channel namin, sa videos. Maraming beses na yan in-upload ko. Minsan si ang nag-talk, si Brother Kaloy Abuyabor, minsan naman Jesse Becerra. Maraming beses na yan tinapik sa punto por punto. Search mo lang 7 demons or 7 capital sins, lalabas na yun. Mon Jumarang, pwede po bang dasalin ang spiritual communion prayer sa Mass?
kapag may mortal sin, hindi ba ito magiging sacrilege? Brother Angel? Ayan, yan po yung actually ano natin, no? Next time gusto kong ano yan. Pero ngayon, pwede na natin ibigay sa mga tao. Yes, according to the church teachings natin, tungkol dyan, no? Yung mga spiritual communion na ano sa inyo, na naka-flash. Pwede po yun, kapatid, no? Pero wag kayo mag-communion yung actual. Okay? Para sa kaalaman ng tao. With the mortal sin kasi yung spiritual communion, it's not all about, iba naman yun yung spiritual communion sa bahay. Yung sa bahay kasi talagang hindi ka makapag-ano, no? So, ang spiritual communion, sabi ng church natin, hindi siya the same as actual. So, sa na-search ko, pati nga yung pare, may video ako diyan, ang sabi nga, pwede, kapatid, but don't go to the actual communion. So, pwede po yan para sa mga talagang hindi makapag-receive ng actual yan. So, pwede po, kapatid, sa ayon sa simbahan. Oh, may tanong dito si Sister Emelda Bustillo. Hello Bro John Ray, tanong ko lang, bawal po ba na ang mga babae na magpaputol ng buhok? Kasi yung isa kong kapatid, ang haba na kasi ng buhok, naanib siya sa dating daan na utos daw ng Diyos. Bro Angel, pasagot Bro Angel. Pati nga yung mga kapatid nito talagang naging ano na, pati mga anak niya, bago lang sila naalim sa ano, tapos nung pinatanong ko, meron ba nakalagay sa Biblia bawal paputol? Hindi makasagot, nagalit. So, kapatid, no, actually, yung sa book na yan, ang sabi doon, ako na, pinag-aralan ko yan eh. Ano ba itong dapat ba mahaba ang buhok? Kasi pinakalambong. Actually, tama yung mahaba dapat buhok, no? Pero ang sabi ni Father Darwin dyan, it depends on the culture, no? Hindi na masyadong inaano yung buhok. Pero iba nagbebelo na lang, no? Dito nagbebelo yung mga matatanda nagsisimba. Totoo po yun kasi bilang paggalang, no? So, yung paghaba ng buhok, pwede naman po pero hindi siya talaga ganun kaano yung ano, no? Pero yung paputol, wala po sinabing bawal paputol, no? So, biblically wala sinasabi. Ang mas maganda daw mahaba ang buhok para pinakalambong. Tama naman yun, but culture nila yun noon eh. Sabi costumbre. Sabi nga ni Bro Melchor yan eh, nung nakipag-debate siya tungkol dyan sa pahabang buhok sa dating daan. So pinag-aralan ko yung sinasabi ni Bro Melchor kasi mag-aaral yung hermeneutics, exegesis. So ang sabi niya, mga costumbre nila noon yan, no? So hindi naman pwede, lalo na kung yung sabi nga, paano yung may cancer nga naman, no? Yung nakakalbo na, so paano yun? Hindi nakalugod-lugod sa Diyos. O kaya yung talaga, di ba? So, Tama. so hindi costumbre lang yan, kapatid, but ang mahabang buhok okay lang kung gusto mo bilang pinakalambong din, no? Ngayon kung di ka actually tinanong ko naman yung pagbebelo kay Father Darwin na kasi nasa Biblia yon, yung veil. So yung pinakabelo po niyan, tinanong ko yan, sabi naman hindi siya ganun ka ano sa yung mga tingnan niyo, yung mga lector and commentator nakabelo, no? So with respect, kung gusto mo, mas maganda kung mahaba buhok bilang para pinakalambong. Pero yung bawal paputol ang buhok, wala po sa Biblia yung kapatid. Kaya nung tinanong ko yung dating daan, hindi siya makasagot eh. Saan mo ba? Sabi ni tinanong si Brother Eli dyan eh. Hanggang saan po ba maano yung buhok? Ito ganun. Ang sabi niya, hanggang wag mo paputol. Sabi, dagdag na 'yon. dagdag na 'yon. So, wag kayong paputol ng buhok. Sabi niya. Kaya yung iba nakakaawa, no? Mali-mali eh. Yung mga interpretation ni Brother Eli, lalo na kung mga taong walang alam. So, kawawa, no? Nagmumukhang ano na yung mga tao. Ewan ko, okay naman 'yon, yung pananamit nila ngayon. Buhok, okay lang po 'yun. Kaya lang yung turo, no? After doon, yung mga iba pang turo, mas maraming maling interpretation, kapatid. So wala pong ganun, kapatid. Walang tinuturong bawal ang magpaputol ng buhok. Salamat po. Maraming salamat bro. Maraming salamat Bro Angel. So yun po Sister, sino yun? Sister
Sister Imelda Bustillo, yun po, no? Malinaw po yung sagot ni Bro Angel. Walang sinabi sa Bible, bawal magpaputol ng buhok. No? Meron dyan sa Bible, mahaba ang buhok. As custombre yan, no? O, yan po, yun po ang ibig sabihin nung sa Bible po. Hindi po dahil may mahahaba ang buhok, kay bawal na magpaputol ng buhok. Mali pong unawa yun. So, yan ang sagot ni Brother Angel, Sister Imelda, no?